bigyan natin ng reaksyon, opinion itong press conference na ginawa ni Senator Risa Hontiveros sa Senado ngayong umaga lang. Makikita mo yung pagiging desperado na silang dalawa ni Senator Coco Pimentel. They are moving heaven and earth. Kung ano-ano na lang ang mga ginagawa, ayun, may mga joint statement ng mga law professors, college of law deans, kung ano pa, simbahan, pinapakilos para i-pressure ang Senado na simulan na ang impeachment trial ni Pipi Sara. Sa kanyang press conference, sinabi niya na huhusgan daw sila ng kasaysayan pag hindi pa nila simulan ang impeachment trial. Okay, so pakinggan natin itong kanyang short statement sa kanyang press conference followed by question and answer ng media. To commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang, panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng 1 oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, sandali ha. So, ayan. Sinasabi niya yung plano nilang gagawin, ano? Tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. Kaya, We have 3 full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandiyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento, at Attorney Christian Monsod. Lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress, malinaw sa amin sa minority ang aming responsibilidad. At hindi ako papayag na Senado pa mismo ang bumaliwala sa ating konstitusyon. Dahil hindi lang taong bayan ang huhusga sa amin. Kung hindi ito matuloy, hindi tayo patatawarin ng kasaysayan. okay, galing ha. Ayan, question and answer na. Tingnan natin hindi ako papayag na hindi matuloy. Anong magagawa niya? Nag-iisa siya. Anong magagawa nila? Dadalawa lang sila. Yun nga, pinagtawanan ni Mr. Ted Filon, si Senator Coco Pimentel, nung in-interview siya sa programa ni Ted. Sabi ni Senator Pimentel, imo-monitor namin, babantayan namin sila. Tanong ni Ted Filon, yung sabi mong namin, ilan kayo na magbabantay? 2 lang kami ni Senator Hontiveros. Tumawa na lang siya. Kasi dalawa sila. Sila yung opposition kunuhay. But, do you think itong dalawa are really opposition? Or opposition lang pagdating sa Duterte? Pagdating na sa administration, kakutsaba. Wala. Sa totoo lang, walang real opposition dyan sa Senate. Sa itong 19th Congress, ha? Kasi itong Hontiveros, wala na ito. Naging attack dog na lang sa mga laban sa mga Duterte. Okay. Sabi niya, huhusgan daw sila ng kasaysayan. Marami akong, ngayon, lumalabas na ngayon sa Facebook Reel, yung birada ni Erwin Tulfo kay Hontiveros na nung kasama pa siya sa Board of Directors ng PhilHealth. Ilan yun? 1.4 billion pesos. Tinanggap nila as mga bonus, mga allowances, whatever, napatunayan na illegal. Pinapasauli ng COA.
Ang tanong, naisauli nyo na ba ang 1.4 billion na PhilHealth funds? O, hindi ba huhusgahan din sila ng kasaysayan? Itong impeachment ni Pipi Sara, ilang milyon lang yun. 125 million, ang kalahati niyan, pasado na, yung around 70,000, yun lang ang may notice of disallowance. Aban yung notice of disallowance, hindi pa yun final. Kaya nga sabi ni Attorney Guanzon, hindi mag-work yung mga impeachment nila. Sabi niya dahil very clear yung statement, testimony ng COA auditor na nag-present doon sa hearing ng Kongreso na wala pang final. So, ito na. Matutuloy o hindi? Yung pinakabagong update, proposal pa lang ito ni Senator Tolentino. Simulan ang trial, kailang tapusin hanggang June 30. Talagang expedited rules. Babaguhin nila yung rules ng impeachment. Kung papayag ang prosecution, papayag ang kampo ni Pipi Sara, pwedeng simulan by June 30, may verdict na. Pwede nang magbutuhan ang mga senador. Wow, sabi ko, pwede man pala. Di sige, ituloy natin ang bloodbath. Para hindi naman crying time palagi si Senator Hontiveros and Coco Pimentel. But the ball is now on the hands sa prosecution at ang kampo ni Pipi Sara kung amenable sila sa proposal ni Senator Tolentino na i-expedite, babaguhin yung rules para sandali lang trial, tapos na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin is pantulong sa tribo. May livelihood assistance tayo sa kanila. Nagpapatanim tayo ngayon ng kape. After sayote, saging, ngayon Arabica coffee na ang ating ipapatanim. Panoorin nyo ang video na ito. Nami diri sa kapyan ni Angkol. Sige, mayong hapon sa tanan. Ako si Ate Garciano, ako sa diri ka mungupyo sa Lapok. Kanang mo kape. Ini akong kape, mga tulo na ka tuig. Nani na kadiyang yang kalidad. Mga na kanang bunga. Kanang munot. So akong harvest ani, nagsugod naman ganin anay ilo o kuno. Anay pula. Kada duha ka semana mag-harvest na ko ani. Kada duha ka semana. So karon Kol, magpalit may og sidling. So tan-aw nato ang imong sidling. Oo, sige. Kay gusto pud mi nga mananom og kape. Dito na mo. Sige. Napot mo tanong brad. Sila ka bulan magsugod ta harvest. Sa magsugod ta harvest karon nga kuan. Ngani nga John, sugod ta harvest. Dito sa atong pananom brad. 14 ka bulan. 14 ka bulan si bunga. 14 ka bulan. Sige. Sugod na mag-harvest. Anong ka 18 ka bulan. Ano niya akong sidling? Mga 5,000 ka punuan niya akong sidling. So, karon na mo nagpalit. Ang presyo ni tag 25 ang isa. Isa ka punuan. Isa ka punuan. Hindi na ginikanom. Oo. O gakuto na gid ang among gipalit padulong sa sakyanan. Kay nagpakiro gyapon mi og bunggo. So daghan ni gid ang among gipalit nga sidling. Ano ni? Ito na sa sakyanan. Yan is tagyan sa sakyanan. Oo. Oh, sige. Mo na niya ibayan namo sa sidling nga kape. So kini 16,400. To. 450. 16,450. Oh. So salamat kayo sa inyong bayad nga padayon ang inyong pagpalit sa among sige sa kape.